isang Diyos. So ipiniliwanag po sa verse lang po natin babasahin po sa 1 Peter o sa 1 John chapter 5 verse 7 na sa English version po siguro na ating babasahin po dito po sa 1 John chapter 5 verse 7. So pumanin po kasi sa mga Tagalog, hindi po ninyo makikita. So dito po, pinagsama po kasi yung 7 at 8. So dito po, for there are three that were recorded in heaven. The Father, the Word, yung ang John po 1, and the Holy Ghost. Yung the Word, dahil nagkatawang tao, yung po ang Son. And the Holy Ghost, ano po sabi? And these three are aruhan. And di po sinabing, and these three agree in one. Dahil meron na mission yan, ang water, ang blood, at ang spirit, and these three agree in one. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. Pero dito po, sinabi ang Ama, ang salita, yun po ang anak, at yung espiritu, sabi dito, ang tatlong ito ay hindi nagkakaisa. Ang tatlong ito ay isa. Kaya tama po yung natin narinig na mga salita ng Diyos na mayroon lamang isang Diyos na mayroong tatlong kapahayagan. Narinig natin na ang Ama siya nabigyan ng lahat ng mga bagay at ang Ama ay nagkatawang tao bilang anak, tagapagligtas at yung Espiritu siya po yung ating comforter, teacher po. So kaya po mga kapatid, salamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga po ni Sister, ano po yung pangalan po ni Sister, yun pong kanina po, sabi po niya no Sunday, dahil nakatulog po siya sa Lord's Supper, sa gawain, so na-mention po yung patungkol po sa bautismo, na hindi tayo maaaring mag-take noong tinapay at ng katas ng ubas hanggang hindi pa nababautismuhan ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. So na-mention po niya, no Sunday, nasabi po niya na ako hindi ba nabautismuhan ang sabi po niya. So talagang mahalaga po yan. Isa po yan sa mga nakatala sa Biblia na bagamat by grace we are saved through faith, pero kinakailangan yung command, yung mga utos ng Diyos, ito ay dapat sundin. Yung Great Commission, ang sabi po, Mark 16, 15, 16, at sinabi nila sa kanila, magsiyahain kayo at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapal. Ang sino man na sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi mananampalataya ay parusahan. So ang mga alagad na humayo na po, tinanggap na po nila ang Espiritu Santo at yung pangangaral sa salita ng Diyos, nang sila na po ay nakaral, at sila po ay nagbautismo, ang ginamit po nila hindi ang maanakap ng Espiritu, kundi ang Acts 2:38 ang sabi po roon, at sinabi ni Pedro sa kanila, magsis kayo at magpabautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. So sinabi rito, tayo daw po ay magpabautismo sa pangalan ni Kristo. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na dapat ikaligtas maliban lamang sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. So, sana na po sa tulong ng Panginoon, nalubusan nating maunawaan na talagang yung ating napakinggan na mayroon lamang po isang Diyos na tunay na walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So, yung nagnanais po na magpabaptize, after kung gawa nyo, kaya kung gusto nyo magpa-schedule, anytime po, nandiyan po yung mga manggagawa na kasama po sa bayan Panginoon na kayo po ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. So tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito, at tayo po mga kapatid ay umapit po ang nanamisan awit ng makalangit para sa Panginoon at para sa ating mga naging bisita namin na nga po, nakasama po kayo at pagpatuloy po sa pagkalingkod sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, malapit na po magbalik ang ating Panginoon. So nakita natin yung mga bagay na nangyayari. So salamat tayo sa Panginoon. Sabi nga po kanina, tayo kaya po panatag yung iba nanday sa baha. Natutulog na lang po. Nandiyan po sila sa ibabaw ng bubong. Di ba? So nariyan po, salamat sa Panginoon.
at tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang maglingkod at mabatid ang katotohanan na ang Diyos ay babalik at ito po ang ating pinakananasa upang tayo makarating doon sa kanyang kaharian sa tulong at biyaya ng Panginoon. So habang tayo po'y maawi, magipag-ugnayan po tayo sa Panginoon at tayo po'y magpakumaba sa harapan ng Diyos. Tayo lahat ay makasalanan, walang magwilis sa atin at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. So nais ng Panginoon, tanggapin natin siya bilang Diyos, tagapagligtas ng ating buhay at natin po at sumunod sa kanyang kalooban at tayo po ay maligtas. Kingdom
Kahit dyan na lang po kayo sa upuan, sumunod po kayo sa magiging panalangin nito na ating pong pagsuko ang ating pong buhay sa ating Panginoon Hesus. Tanggapin natin siya sa ating pong mga buhay bilang Diyos at Tagapagligtas. Panginoong Hesus, sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat na aking narinig ang iyong mga buhay na salita na nagbibigay buhay. Ako po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya, nagpapakumbabang loob sa iyong pong harapan. Aking inaamin na ako'y makasalanan kung bakit ikaw ay nabay-ubay sa krus ng Kalbaryo. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito. At ako po, Panginoon, ay patawarin at linisin sa lahat ng aking karuhan. Nakabukas ang aking puso. Inaanyayan kitang pumasok, maghari at manahanan sa aking buhay. Magpasimula ngayon, Panginoong Yesus, ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, ang maghari, hindi ang aking sariling kalooban. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang magmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang Diyos, Panginoon, Hari at Tagapagligtas ng aking buhay sa pangalan ni Yesus. Amen. Ako lang pong nanalangin. O Diyos na mapagpalad na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoon Yesus, na isang Diyos na tunay na walang katulad at walang kabantay. Ikaw po, Amang, siya magpala sa bawat isa na narito. Anuman ang kanila pong mga karamdaman, o Diyos, ang iba'y nasa malayo at ibang bansa man din po, Panginoon, hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi po maiabot sa kanila. Nariyan, O Diyos, gumawa kayo ng himala sa kalang mga buhay na anuman ang mga sakit at karamdaman, O Diyos, na umaalipin sa bawat pangangatawan ng bawat isa. Ikaw ang lubusang magpalaya, O Diyos, at magpagaling sa oras na ito at maranasan po nila ang milagro, ang himala sa kalang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, be healed in the name of Jesus. Anuman, Panginoon, mga pagsubok na kanilang kinaharap, bigyan mo sila ng kalakasan, kapangyarihan na nagbubud sa iyo, Ama, upang ito ay mapagtagumpayan. Ang bawat mga problema, suliranin, O Diyos, na kinaharap, ito po'y amin po'y pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, at nariyan, alam namin, ikaw siya magbibigay ng solusyon. Kayo ang kumalan po, Ama, ng bawat pangailangan ng bawat isa, O Diyos. Nariyan po, una sa lahat, ay ang pagpapalang espiritual, Panginoon, na patuloy namin maranasan, patuloy namin matamo sa aming mga buhay, physical na pangatawan, upang patuloy din po na kami ay makapaglingkod sa iyo at gamitin mo sa iyo pong ministeryo, Panginoon. Nariyan po, Diyos, sa mga material, sa mga financial na kailangan, kayo po ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang mag-provide ng lahat ng mga pangailangan po ng bawat sa araw-araw na pangailangan, Panginoon, sa kanilang gastusin at naniyan sa pangkabuhayan at mga bagay-bagay para sa ikapupuri ng iyong dakila at banal mong pangalan, Panginoon. Ang dakilang Diyos, anuman din po ang kanilang mga kahilingan, mga prayer requests sa oras na ito, Panginoon, nariyan po, ikaw ang siyang magbigay katugunan at kasagutan, Panginoon, upang malubos po ang kanila po mga kagalakan, Panginoon. Ang dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa oras na ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, pray po natin mahal na Panginoon sa bago po ang closing prayer. So, kung ano ang istinuduto ko na po, yun nga po, kahit maiksi lang ito, dahil next month, narin po yung anniversary po
na gaganapin po sa church sa dakong ito. So, narin po, tinignan ko po doon sa kalendaryo. So, nasa inyo kung sabi mga sabi mga kay brother po, na tinignan ko sa kalendaryo po yung October na last Saturday, hindi po Sunday, Saturday po. So, tinignan ko po, ano po, yung date po niya, 26 po ng October. So, kung sa ngayon kayo, last Saturday po ng October, na yun po ang gaganapin na anniversary or Thanksgiving, at narin po na ito po muli ay gagawin natin sa next month, at narin po Sabado po ito, at mag-start po ulit tayo ng dati, mga 8:30 po ng umaga. So, isama natin, sa ngayon po ba kayo, yun na lang po yung date natin, o yun po, ano sa ngayon po. So ngayon po, ipag-pray na natin kung maaari tayong talaga magsakripisyo, fasting para sa gawain ng Panginoon. At mag-prepare na rin po tayo na yung tulong-tulong every anniversary, Thanksgiving na rin po yung salo-salo po. So kayo na po, yung mga kapatid natin dito, mga kapwa manggagawa, siyempre na rin po yung preparation natin sa anniversary po ito ng ating mahal na Panginoon. So mabilis po yung panahon. Ilang linggo lang po yung natin po. Mabilis po talaga dahil sinabi ng Panginoon, maliban lamang hindi ko paikliin ang araw na iyon ay walang lamang maliligtas, alang-alang sa aking mga inirang. Yun nga po, paikliin niyang araw. So napakabilis po ng panahon. So yung next month, ano na po tayo? 8. Mas mahati na po niya yung September and then October na po niya. So, yan po, sa dati na ating ginagawa sa tulong ng Panginoon, tayo sama-sama, tulong-tulong, kung ano yung ating magagawa sa tulong ng ating mahal na Panginoon. So, invite natin mga kapatiran, mag-invite po tayo, at para rin po sila makagalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So, yun lang po. Bago tayo mag-closing prayer, tayo po lahat ito kayo, at tumawid ng isang awiting maklangit para sa ating mahal na Panginoon, na masayang awitin po para sa ating mahal na Panginoon. Gusto mo po yung masayang awitin? Naawitin po natin. Noon palagi kong narinig yung this is the way, the truth, and the life. Pero hindi naman pinakatid natin. Mga batas yun. So, ayon ang friend of God. So, John 15:13 o 13:15, sabi niya, the greatest friend ng ating mahal na Panginoon. Proverbs 17:17, friend, lover at all times. Na ano man ang mangyari, nandiyan ang Panginoon. At tuloy natin kaibigan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So, bitin po natin, I am a friend of God. Tayo ay kaibigan ng Diyos. Brother Jimos.
Praise the Lord. Purihin ka tayong Diyos. Hallelujah. Anak ng Jesus, maraming salamat po sa panahon, kalakasan, pagkakataon natin na kaloob niyo po sa bawat isa sa amin, aming mga minamahal na kapatid. Mana Panginoon, lahat ng bagay ay pinatahintulutan niyo po at kanyang natin, dinako niyo rito. Kapag ikaw po ay ang isang balik, pasalamatan sa aming mga buhay namin. Dahil sa dapat kang itaas, purihin, pasalamatan, ikaw ay nagde-deserve. Ikaw ay napakabuting Diyos, mga Diyos. Mga Panginoon, maraming salamat po sa katalupan ng inyong gawain. Maraming salamat, mga Panginoon, sa mga talentong pinagkaloob sa amin, Lord, na ginamit namin para ibalik sa iyo ang bilang pagpupuri, kamaawitin na ninalay namin sa iyo, mga Diyos. Maraming salamat po sa aming mga kapatid na bigay ng kalakasan sa amin sa mga patotoo. Mga Panginoon, bawat isa sa amin ay may desire na makapagpalakas sa aming church, Mga Panginoon. Bagaman kami pa sa aming mga kapatid ay baka naniiyaman na Panginoon, pero bigyan rin po sila ng kalakasan ng loob, Mga Panginoon, na makapagbigay ng kalakasan sa aming mga kapatid sa mga patotoo, pasasalamat sa iyo, mga Panginoon. Dahil dapat kami taas pagpuri sa kabila ng aming mga pagsubok, mga kahirapan, mga Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, mga Panginoon, higit sa lahat sa mga banal na salita na yung binigay sa amin sa araw ito. Mga Panginoon, tunay po, napakagit po ng kabigatan na inatakan niyo sa aming mga kapatid na mga anak ng Jesus. Nilalapit namin po sila, mga Panginoon, sa iyo, mga Panginoon, bigyan po sila ng katalituan, kasipagan na nanggagaling sa inyo, mga Panginoon, para sa iyo makapag-aral at makapagbigay ng tamang aral sa inyong kawan, mga Panginoon. Dahil malaki po ang kanilang pananagutan. Pagdating po sa hukuman, mga Panginoon, bigyan niyo po sila ng ibayong kalakasan, ibayong katalituan, at pagtitiis, mga Panginoon, upang sila'y sumaliksik ng walang hupay, mga Panginoon, at sila'y magbigay ng salita mo sa iyong mga tao, sa iyong kawan, ng walang pagkakamali. At kung magkamali man sila, mga Panginoon, bigyan niyo po sila ng biyaya na magpakumbaba, at sila'y may tuwid ninyo o mga matatanda sa aming church, mga Panginoon. Mga Panginoon, patuloy sila bigyan ng mapagpapabawang puso, mga Panginoon, na sila po'y magpasakop sa inyo lamang, mga Panginoon, at hindi nila sarili o ibang tao, at hindi nila itris ang ibang tao, kayo lamang, mga Panginoon, kailang palulutan, hindi nila ang sarili o ibang tao, mga Panginoon. Mga Panginoon, ito ang kanilang responsibilidad na inatang sa kanila. At ito po yung napakalaki, napakabigat na responsibilidad ng Panginoon. Bigyan niyo po sila ng ibayong wisdom, katalinuhan na nanggagaling sa inyo, mga Panginoon. Bigyan niyo po sila ng higit sa lahat ng kapakumbabaan, mga Panginoon, na magpasakop sa iyong banal na salita, mga Panginoon. Mga Panginoon, patuloy silang biyayaan sa mga paghihirap na dinadaanan nila sa buhay, mga Panginoon. Kayo po nakakalam mo na mas nakakabuti sa amin dahil kayo po ang nagsabi ng lahat ng nangyayari sa aming buhay ay pinahintulot niyo para sa aming kabutihan, mga Panginoon. Mga Panginoon, bagaman ganito nga po ang sitwasyon namin bawat isa ng mga kapatid, dagdagan niyo po ang biyaya na nanggagaling sa inyo, mga Panginoon, para matampasan po namin ang bawat pagsubok, mga Panginoon, na aming kinakaharap. Dahil pinangako niyo po ito, mga Panginoon, hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan, mga Panginoon. Mga Panginoon, sa aming pasaktan ng pag-iwalay, patuloy niyo pong ligawan sa amin ang kaligayahan, kapayapaan na nanggagaling sa inyong Santong Espiritu, na siya rin po mag-uudok sa amin para kami lumayo sa pagkakasala. Dahil ito ang aming patunay na kami nasa biyaya ng inyong pagliligtas, mga Panginoon. Mga Panginoon, maraming salamat po. Sa araw-araw tinuturuan niyo kami lumayo sa pagkakasala, bagaman di pa po kami perfecto, mga Panginoon. Ito lamang po yung mangyayari pag pinalitan niyo po ang mga katawan katulad ng sa iyo, mga Diyos. Patuloy niyo pong pakasin ang aming mga buhay na spiritual sa magitan ng inyong karanang spirito, mga Diyos, na paglabanan po namin ang kalangan ng kalagayan, mga Diyos. Maraming salamat po, Lord. Wala ka nitong mga madidala, tulad ng sasakyan, paano pag dinawag ito ng bayak at ligtas.
Ganun din po sa aming pag-uwi. Babawin po ang kapayapaan sa bawat isa, kapayapaan sa bawat isa at sa aming mga kapitbahay dito sa may dako ng tinanong. Gamitin niyo po ang bawat isa sa aming mga kapatid. Mula sa mga kabataan, sa mga matatanda, mga ina, mga tatay, mga lolo, lola. Gamitin niyo po kami, mahal na Panginoon. Magkaroon kami ng kabigatan na i-share kanyang pagliligtas sa aming mga kaibigan kapitbahay. Di lamang po sa salita, kundi sa aming mga gawa. Dahil kung ang mga bunga namin po ay taliwas sa aming pinapatotoo, mga Panginoon, ito'y magiging malaking pagtutuya sa inyong pangalan, mga Panginoon. Kaya dapat po mga mga buhay ay nagpapatunay ng aming pananampalataya, pagmamahal sa iyo, mga Panginoon. Maraming salamat po mga Panginoon lahat ng kalwalhatian, kapuri, kapangyarihan, kayamanan, karangalan sa iyo lamang, mahal na Panginoon Jesus, ngayon magpakailaman. Amen. Bakit po nausas and kapatipan ng biyaya ng Diyos sa isang ating lahat at ang patuloy ng Espiritu Santo. God bless you all and to God be all the glory.